Hi there! Good morning, good afternoon, good evening, and good day at JYC Vlog here. So ito nga, discuss natin yung desisyon ng Supreme Court na unconstitutional na impeachment na ginawa ng House of Representatives kay BP Sara. So ito, kung papansinin nyo, kahit papano, may justisya pa rin. Dahil sa totoo lang, medyo bad trip ako dyan sa Supreme Court kasi nakailang beses na silang nag-cancel yung kanilang oral arguments about sa buy scam at sa nakawang nangyari sa mga blanco sa BICAM na budget ng 2025. And I'm not really happy with their decision na ganyan na pang ilang beses na silang nagpalit ng date para dyan sa oral arguments na yan. So I thought wala nang pag-asa ang Pilipinas dahil pati Supreme Court ay hindi na ginagawa ang kanilang trabaho at wala na rin sa hulog. Pero ito nga, dahil ganyan ang naging desisyon nila, ito lang ang napansin ko, maraming umiiyak, mga talyanistang, bobonistang, tanganistang, piso na lang ang dangal, at mga pinklawan, at mga kaalyado ng administrasyong bangag, nag-iiyakan sila. I wonder, bakit kaya hindi sila nag-iiyakan nung nagkakaroon ng paulit-ulit na nakawan dyan sa budget ng Pilipinas? Hindi sila umiiyak at ngumangawa na ninanakawan na ng mga nasa mataas na posisyon ang budget ng Pilipinas. Hindi sila umiiyak. Pero ngayon, dahil sa ginawang unconstitutional yung impeachment ng walang kakwenta-kwentang impeachment na ginawa nitong House of Representatives, ang daming ngumangawa. Isa lang ibig sabihin yan, talagang takot na takot sila kay BP Sara. Dahil alam naman natin na si BP Sara na ang magiging presidente sa 2028. At ang purpose talaga kung bakit nila gustong tanggalin si BP Sara ay para hindi na siya makatakbo sa kahit na anong posisyon. Dahil takot sila na kapag si BP Sara na ang naging presidente ay kailangan nilang bayaran lahat ng kalokohan nila. At isa sa mga kalokohan na yan ay ang pagnanakaw nila sa taong bayan. Yan yun. Dahil halos lahat ng mga nagagalit, most of lahat ng nagagalit kay BP Sara ay mga kawatan. Mga magnanakaw, mga may mga anomalyang ginawa sa gobyerno ng bansang Pilipinas. Yan yung mga may mga insertions, yan yung mga nandekwat sa budget nila, sa kanilang mga distrito, yan yung mga kung ano-anong mga kalokohang pinagagagawan, akala nila malulusutan nila yon dahil yung presidenteng bangag ngayon ay okay lang sa kanya dahil yun din yung ginagawa niya. Right? So lahat sila, mana-mana sila, kaliwat ka ng pagnanakaw, kaliwat ka ng pandidekwat, kaliwat ka ng panluloko sa taong bayan. Mga Dutertes lang naman ang nagpapakita ng totoong pagmamalasakit sa bayang Pilipinas. So, galit sila sa mga Dutertes because of that. Right? So, yan ang main reason kung bakit gusto nilang impeach si BP Sara para patuloy na magawa nila ang kanilang gustong gawin na panloloko sa taong bayan. Yan lang talaga yun. Yan lang talaga yung main reason. Maliban sa takot sila kay BP Sara dahil alam naman nila na sinusuportahan ng taong bayan ang mga Dutertes, takot sila na sila naman yung masingil ng karma at ng katotohanan. Dahil ang mga Dutertes lang ang totoong sumusunod sa batas, sa legal. Yun. Yan ang totoong nangyayari dyan sa Pilipinas. They were so afraid of the Dutertes because they know Duterte lang ang totoong gumagawa ng tama, legal, due process and everything like that. So yeah, yan ang nakikita ko dyan. So, napakaraming ipokrito. At least naglalabasan ngayon yung mga ipokrito. Nakikita natin yung mga totoong nagmamalasakit sa taong bayan. Nakikita natin yung totoong kulay ng mga nasa gobyerno.
nakikita natin sila kung ano talaga ang reason kung bakit sila nagsisipagtakbuhan at bakit sila nandiyan sa gobyerno ng Pilipinas. Nakikita talaga dyan na ang kanilang pansariling pakinabang lang ang ginagawa, kapangyarihan, maka-stay sa position para makapangdekwat ng pera ng taong bayan. Yan lang talaga ang main purpose nila. Because like right now, baha ang Pilipinas, nakalubog ang Pilipinas sa baha, pero yan pa rin ang iniisip nila yung about sa impeachment. You don't even see them helping those people na talagang nangangailangan ng tulong ngayon. Mangilan-ngilan lang yung umiepal dyan. Pero kung titignan nyo, wala kayong mapapala. Kung nung halalan, ipapangako nila ang langit at mundo at ang mga bituin at ang mga bundok sa inyo. Ngayon na nasa mga posisyon na sila, wala na yon. Ayan ang typical na totoong nangyayari sa bansang Pilipinas. Maraming kawatan, maraming mandarambong, maraming manluloko, sinungaling, at mga ipokrito. Yan ang nagsisilabasan. At I would say na ito yung sinasabi ni PRRD na this has to stop. This madness has to stop. So kaya kinailangan na niya at nasumama doon sa kaya Torre Diwata at magpatulak na. Tinulak na siya papuntang eroplano, papuntang ICC. Kasi dahil sa nangyari kay PRRD, nagsilabasan ang totoong kulay, ang totoong purpose ng mga tao na yan kung bakit sila nandyan sa posisyon. Nagsilabasan. Nakita natin kung sino yung mga totoong nagmamalasakit, kung sino yung mga pinakikinabangan lang nila ang pangalan ni PRRD, pinagkakaperahan nila ang apelidong Duterte. Nagsilabasan kung sino yung mga totoong nagmamalasakit sa mga Dutertes. Nagsilabasan kung ano yung mga kulay ng dati pa nating hindi alam na ganun pala talaga sila. Tingnan nyo yung si Raf Recto. Dati yan ang akala ko matinong tao yan eh. Pero tingnan nyo yung pinagagawa niya ngayon dahil sa administrasyong bangag. Nahahawa na siya sa amo niya na nagmumukhang pera na din. So tingnan nyo, most of mga nakaalyado ni Bangag, hindi most, lahat sila, lahat ng kaalyado ni Bangag ay may kanya-kanyang anomalyang ginagawa. Di umano. Pero tingnan nyo, pansinin nyo, lahat ng mga yan, may atraso yan sa taong bayan. Kaya takot sila na si BP Sara ang maging presidente sa 2028. Yan lang talaga ang main reason kung bakit ipinipilit nila kahit labag sa batas, yung mga prosesong ginawa nila ay ipipilit pa din nila. Because they are so scared. They are so scared na si BP Sara ay babalikan sila. Especially yung ginawa nilang pagdukot kay PRRD. Trust me, mas malala si BP Sara kay PRRD. Si PRRD, pa yan, mild pa yan. Hindi pa yan yung malalang stricto talaga. He's swearing na nagmumura siya sa mga kriminal. Hindi niya minumura ang ordinaryong tao. Ang minumura niya yung mga mapang-abusong tao, mga kriminal. Yun. So, makikita mo na ganun siya. Pero, 10 times niya yan si BP Sara. Kaya yari kayo. Since ngayon na naging unconstitutional na yung ginawa yung impeachment kay BP Sara, which is dati naman alam natin na ganyan talaga. Humanda na kayo. Dahil malapit nang mag 2026 at magdidesisyon na si BP Sara kung tatakbo siyang presidente ng Pilipinas. At maghanda na kayo dahil lahat ng ninakaw nyo, lahat ng inilabas nyo sa bansang Pilipinas na itago sa ibang bansa ng mga salaping ninakaw nyo, kulang pa yan para sa pambayad nyo sa kung paano kayo babawian ni BP Sara at i-expose lahat ng kalokohan nyo. Okay? So, magpapasalamat tayo kay President Tatay Digong Duterte, na nagsakripisyo siyang mawala na lang sa Pilipinas at dalhin na sa dahig at hindi talaga siya lumaban para ma-expose at makita ng mga mamamayang Pilipino kung anong klaseng gobyerno meron ang bansang Pilipinas na paulit-ulit nyong binoboto at ilang taon na din kayong niloloko. Na yung mga yan pala ay may mga hidden agenda lang at may
vested interest lang sa kanilang mga sarili. Yung kanilang sariling kapakinabangan lang ang iniisip nila at hindi ang taong bayan. Na-expose yan nung naikulong si PRRD dahil na-expose ngayon yung mga totoong legit na totoong nagmamahal at rumerespeto sa mga Dutertes. So maghanda na kayo. Kayong mga ipokrito na ang lagi nyo lang nakikita na may mali ay ang mga Dutertes. Pero yung kamalian, it's already on top of your nose, na kamali ang ginagawa ng gobyernong bangag at ng mga nakaraan pang mga politiko na ang kanilang interest lang ay ang pansarili nila, hindi nyo nakikita. Puro Dutertes lang ang dinidiin nyo kahit wala naman silang ginagawang masama sa inyo. Kasi nga takot kayo na sinusuportahan ng taong bayan ang mga Dutertes dahil sila lang ang totoong nagmamalasakit sa mga tao. Yun ang katotohanan. You can't erase the facts. You can't erase the truth. You can't erase organic service. Kasi itong mga ginagawa nitong mga hinayupak na mga to, wala serbisyo lang para sa sarili nila, para sa sarili nilang kapakinabangan. Magnanakaw sila ng bilyon-bilyon, tapos aambunan kayo ng daan-daan lang. Yun. Yan ang totoong nangyayari sa Pilipinas. Kaya maghanda na kayo. Kayong mga nang alipusta sa mga Dutertes, sumira sa mga reputasyon nila at pandidiktik sa kanila ng kung ano-anong paninirang puri, humanda na kayo. Dahil paparating na ang totoong hustisya. Dahil sabi ko nga, lahat ng masasama na inumpisahan nyo ay masama din ang babalik sa inyo. At lahat ng mga gawaing ginawa nyong masama, huwag kayong mag-expect na maganda ang maidudulot nun sa buhay nyo. Of course, nagtanim kayo ng masama, masama din ang aanihin nyo. Totoo yan. Nangyari na yan at nangyayari yan sa totoong buhay. What you reap, it is what you sow. Okay? So kung anong tinanim mo, yun din ang babalik mo at yun din ang aanihin mo. Yung itinanim mo na yun. At since nagtanim kayo ng kasamaan sa taong bayan, sa mga kapwa nyo Pilipino, sa mga Dutertes, yan din ang aanihin nyo. Naniniwala ako dyan. Yan ang aanihin nyo. At huwag kayong magpakumpante na nasa sa inyo na ang kapangyarihan, nasa sa inyo ang mga salapi, okay na kayo, panalo na kayo. No. There is God. God is watching what you're doing. Okay? Lahat ng ginagawa nyo, nakikita yan ng Panginoon. So, good luck na lang sa inyo. Okay? Good luck na lang sa inyong mga masasama ang intensyon sa kapwa, sa mamamayang Pilipino at sa bansang Pilipinas. Good luck. Okay? Magbulay-bulay na kayo at tignan nyo sa sarili nyo kung anong mga pinagagawa nyo ng mga nakaraang panahon na nagsilbi kayo dyan o nagsisilbi nga ba kayo sa mga Pilipino. Dahil eto na yung sinasabi ni PRRD, there would be a time of reckoning. And ito na yun. Because God is good all the time. Nakikita niya kung anong ginagawa nyo at may nararapat na parusa para sa inyo. Wala sa mga Duterte, wala sa mga Pilipino ang paghihiganti. Nasa langit ang paghihiganti. At kapag ang langit ang humatol, wala kayong magagawa. Kahit ang mga trilyones, bilyones niyong salapi ay walang magagawa. Okay? Yun lang yun. Goodbye. Babush.